Magandang araw mga kabataan at mga OFWs na nanonood mula sa abroad. Imagine this, isang araw si President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. mismo ang nag-post sa kanyang Facebook. Nahuli na si Saldico. Tapos ilang araw lang, biglang lumabas ang palasyo. Disappointed daw ang Pangulo dahil nabigo ang gobyerno na masecure ang dating kongresista na si Elizalde Saldico. Ngayon, nasa France na raw ito, nagsisik ng political asylum. Paano nangyari yon? Close na raw tayo sa pag-uwi niya, pero biglang, poof! Vanish into the thin air o may butas ba talaga ang sistema natin? Ngayong araw na ito, sa mahabang ilang mga minutong episode na ito, tatalakayin natin ng buo. Critical at fact-based ang buong saga na ito. Hindi chismis, hindi fanboyism, kundi matalas na pagsusuri sa politika ng Pilipinas. Para sa inyo na gusto ng totoong pag-unawa, hindi lang sound bites. Kung bago ka rito mga kaibigan, subscribe at i-bell ang notifications para pag tuwing may mga video tayo, lagi kang updated kaibigan. Tara, simulan na natin ang intellectual ride. Buckle up. Magsimula tayo sa facts. Si Saldico, dating ako Bicol Party List Representative at dating chairman ng House Appropriations Committee noong unang bahagi ng Marcos administration. Siya ay isa sa mga pangunahing figures sa alleged multi-billion peso flood control corruption scandal. Partikular sa 289 million pesos project sa mag-asawang Tubig River sa Nauhan Oriental, Mindoro. May graft at malversation charges siya mula sa Sandigan Bayan. Noong 2025, umalis siya sa bansa na ang rason ay medical treatment sa US. Kalaunan, kinansela ang kanyang passport. Naglabas ng arrest warrants ang anti-graft court. Interpol red notice pa nga ang hiningi. Fast forward to April 2026, biglang nag-announce si President Marcos na nahuli na si Ko sa Prague, Czech Republic dahil sa invalid travel documents. May timeline na binanggit si Interior Secretary John Vic Remulla, 1 to 3 weeks daw, 1 hanggang 3 linggo uuwi na si Saldico. Pero anong nangyari? Ilang araw lang, lumabas na. Wala na raw si Ko sa custody ng Czech authorities. Ngayon, nasa France na at nag-a-apply for political asylum. Tinawag pa ng palasyo ang French at Czech ambassadors. Disappointed daw si BBM dahil akala niya close na tayo. Nako, mga kababayan, ito ang klasikong case ng announce first, secure later syndrome. Sa politika, ang premature announcement ay maaaring magbigay ng heads up sa target. Intellectual question natin, was this incompetence or something else? Ngayon, let's get intellectual. Bakit disappointed si BBM? Dahil nabigo ang kanyang gobyerno na i-execute ang isang high-profile extradition o deportation. Una, ang language mismatch, nahuli versus not technically arrested. Sinabi ng DOJ na hindi raw tunay na arrest dahil immigration violation lang sa Czech side. Deprivation of liberty pero walang criminal warrant doon. Pangalawa, ang timeline mula sa announcement hanggang sa biglang pagkawala, parang Swiss cheese ang coordination. May communication gap ba sa pagitan ng DFA, DOJ, DILG at Philippine embassies? O kulang sa experience sa international law enforcement? Witty observation lang natin mga kaibigan. Sa isang administrasyon na madalas magmalaki sa whole of government approach, bakit parang whole of confusion ang nangyari rito? Si Alice Go na mas mabilis ang handling sa ibang aspeto, pero dito sa isang dating alay sa Congress, biglang slip up. Para sa mga kabataan, alamin nyo ito, kapag ang gobyerno ay mabagal o inconsistent sa pag-handle ng fugitives na may kinalaman sa korupsyon, ang nawawala ay hindi lang isang tao, nawawala ang public trust at ang sense of justice. Para sa mga OFWs na nagpapadala ng pera para sa Better Philippines, nakakadismaya na ang pera nyo ay posibleng napupunta
sa mga proyektong puno ng leakages tulad ng flood control scams. Critically speaking, ito ang isa pang red flag sa Marcos Jr. presidency. Nung una, mabilis ang announcement para sa political points. See, we're acting on corruption, pero ang execution medyo kulang. Disappointment mula mismo kay BBM ay parang indirect admission ng failure sa chain of command. Bakit kailangan pang isummon ang ambassadors kung maayos ang prep work mula pa simula? Bakit parang reactive instead of proactive? Sa konteksto ng broader governance, flood control projects ay life and death para sa maraming probinsya na binabagyo taon-taon. Kung alleged mastermind ay nakakalayag ng ganito, ano ang mensahe sa ibang corrupt officials? Kung matalino kang tumakas, may chance kang makakatakas. Para sa isang action movie kung saan ang hero ay nag-announce ng trap, pero ang kontrabida ay may secret exit door, audience reaction, director, reshoots please. Hindi ito personal attack. Ito ay call for better standards. Ang kabataan at OFWs deserve a government na hindi lang maganda sa social media post, kundi magaling din sa actual delivery. Ngayon mga kaibigan, ngayon, para sa balance, ang panig na pabor kay Saldico o sa kanyang sitwasyon, may nagsasabi na political persecution ito bilang dating chairman ng Appropriations Committee ng House of Representatives. Marami siyang kaalaman sa budget processes. Baka may mga powerful inner-rest na ayaw siyang magsalita. Siya raw ay nag-claim ng medical treatment at ngayon, sa France, nagsisik ng asylum. Ibig sabihin, naniniwala siyang hindi siya makakakuha ng fair trial sa Pilipinas. Sa international law, political asylum ay granted kapag may well-founded fear of persecution. Fact-based, maraming high-profile cases sa Pilipinas na nahihirapan sa due process debates. Kung si Ko nga ay may legitimate defenses laban sa charges, bakit hindi siya bumalik at harapin ito sa korte ng Pilipinas? Pero sa kabilang banda, kung may ebidensya siya laban sa sistema, ang pagtakas ay maaring para protektahan ang kanyang buhay o karapatan. Ang totoong hustisya ay hindi lang paghuli kundi fair trial. Kung ang gobyerno ay nabigo rito, maaaring magbigay ito ng ammunition sa critics na sabihing selective justice ang nangyayari. Para sa inyo na target audience, kabataan na future leaders at OFWs na backbone ng ekonomiya, ang kaso ni Saldico ay simbolo ng mas malaking issue, weak extradition capabilities, gaps in international cooperation, at ang kahalagahan ng competent bureaucracy. Huwag kayong maniwala agad sa headlines, cross-check facts. Tanungin, sino ang nakikinabang? Ano ang nawawala sa taong bayan? Sa gitna ng lahat, tandaan, ang politika ay hindi entertainment lang. Ito ay nakakaapekto sa inyong trabaho, remittances at future ng Pilipinas. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban. Walang takot, walang kinikilingan at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Sa membership may exclusive contents, early access at direct interaction tayo. Bago matapos, quick shoutout sa mga practical finds na makakatulong sa inyong daily life habang engaged kayo sa politics. Check out ang wireless earbuds at smartwatches sa Shopee at Lazada. Perfect para sa long commutes o while listening to podcasts. Portable power banks para safe kayo, lagi online. Noise cancelling headphones para i-block ang ingay at mag-focus sa deep analysis. At fitness trackers para hindi mag-suffer ang health nyo sa stress ng news. Link sa description mga kaibigan Maraming salamat po sa inyong lahat. Okay like, comment kung ano sa tingin ninyo ang tunay na nangyari kay Saldico. Share sa inyong groups at subscribe para sa higit pang critical content. Comment truth kung gusto nyo pa ng ganitong long form.
Maraming salamat. Stay informed, stay critical. This is your channel for Unfiltered Philippine Politics. See you in the next one. Peace out.